Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, saan panig man kayo ng mundo. Welcome kayo sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan nyo, si Jake Pomperada. Sa ating video ngayon, pag-usapan po natin ang isa sa pinaka-importanting bagay tungkol sa mga OFW. Kasi ang mga ibang pro-Duterte, mga DDS, parang pinopromote nila or sinasabi nila na halos lahat ng OFW ay pro-Duterte or mga supporters ni Tatay Digong. So ang title ng ating talakayan today, hindi lahat ng OFW ay supporter ni Tatay Digong. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, followers, subscribers, haters, at mga kababayan natin na sumusunod sa ating mga videos dito sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. At kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Kaninang hapon nang sumasakay ako sa kotse, tumawag ang aking matalik na kaibigan, nagtatrabaho sa Dubai. Sabi niya, Sir Jake, maganda talaga ang tinarakay mo kasi on point daw, no? Hindi niya sinasabi kasi magkaibigan kami, kasi maraming OFW or mga Pilipino na bulag sa katotohanan. Nakikita nila na parang Diyos ang turing nila kay Tatay Digong at mga Duterte supporters. Hindi nila nakikita ang ginawang mga kamalian ng previous na administrasyon ni Tatay Digong. Sabi niya, hindi lahat ng OFW ay supporter ni Tatay Digong, which I agree. Agree ba kayo or hindi? Depende sa inyo yon. Bawat isa sa atin ay may mga personal na opinion, pananaw regarding sa kanyang presidency during his time as being the President of the Philippines. Pero tignan po natin, hindi lahat ng mga Pilipino nagtatrabaho outside of the country ay believe kay Tatay Digong. How about ang mga family ng biktima ng EJK or extrajudicial killing? Do you think wala silang kamag-anak, kapatid, asawa, lolo, lola, tita, tito, mga anak na OFW? Meron. Kung sabihin natin halos lahat ng OFW ay kakampi ni Tatay Digong, imposible yon. Marami akong kakilala sa abroad, iba relative ko na hindi talaga supporter ng DDS or ni Tatay Digong. Now, sabihin ba natin mali ang kanilang paniniwala? We have to respect also their belief. Bilang ako, nakikita ko talaga na sobra-sobra ng ginagawa ng Duterte family sa ating bayan. Katulad ni Inday Sara, VP Sara, confidential funds. Ibang mga pangalan doon, from Popular Snacks. Okay? Iba, pati isda. Naka-receive ng confidential funds. Hindi niya ma-explain, hindi siya kaya niyang panindigan saan pumunta ang kanyang budget. At sa ngayon, hindi pa siya umuwi. Okay lang daw magtrabaho, work from home or remote. Naku, kailangan mo dito bumalik kasi Vice President ka dito sa Pilipinas. People's money ang binabayad sa iyo every month bilang Vice President. Okay? Sa totoo lang, during the presidency of Tatay Digong or previous former President Rodrigo Roa Duterte, nakakahiya sa buong mundo kasi ating presidente kino-curse ang Diyos. Saan ka nakakita sa history ng Pilipinas or sa buong mundo na kino-curse, sinusumpa ang Diyos, stupid God daw. Minumura ang Diyos. Minumura kahit sinong tao dyan na kaaway niya, minumura, papatayin, etc. bla bla bla. You are the persons na pinakamataas na posisyon sa government, ganyan kang umasal. Strongman, always tama, hindi in-accept na mali siya. So iba naman, bilib na bilib kasi mga addict pinapatay. Tanong ko, may mga drug lord ba dyan na matataas na mga big time na drug lord na patay? Wala. Peter Lim hanggang ngayon hindi. Michael Yang hindi nahuli. Paano ba yan?
Mm. Siguro kung sabihin nila bangag si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ating Pangulo, siguro sabay sila magpa-drug test ni Paulo Duterte at saka ni Baste, no, Mayor Baste Duterte. Kung ibalik sa kanya magda-drug test din kayo, okay lang ba? So, sa totoo lang guys we cannot please everyone. Ganun din sa mga OFW, hindi natin masasabi na lahat pro Duterte. Kaya meron naman hindi gusto si Tatay Digong. Sa ngayon, humingi sila ng mga prayers sa kalusugan ni Tatay Digong na doon, no, napiit, no, sa kulungan doon sa The Hague, the Netherlands. Pero hindi sila nagpa-pray. How about ang mga biktima ng EJK, ang kanila mga family? Prayer for healing sa nasaktan, nawala ng anak, kapatid, relatives during the extrajudicial killing. Ang mga supporters, hindi nila nakita yun kasi hindi din sila naging biktima ng EJK. Nakakasakit kasi nabulag sila, no, sa katotohanan na thousands ang nagdurusa during the administration of Tatay Digong, no? President Roa Duterte, no? Rodrigo Roa Duterte during those time, no? Ang nakikita nila parang isang superhuman accomplishment na maraming napatay na mga addict. Pero hindi naman na-stop ang droga. So, ang aking kaibigan doon sa Dubai, nagsabi din na maraming fake news daw doon, no, na pinapalaganap din ng mga supporters ni Tatay Digong, mga DDS. So, ingat po tayo before tayo guys maniwala sa kanilang pinopost. Please lang, i-verify muna kung totoo yan or hindi para hindi tayo mabiktima ng fake news or scam. Yun lang po guys, nakikita ko ngayon sa channel ko, maraming na nagsasubscribe kahit paano may nanonood sa video natin. My heart is full. Busog po ang puso ko ng kaligayahan kasi sinuportahan nyo ang aking maliit na channel. Rest assured na I'm still healthy. May mabigay po ako na mga pananaw na makakatulong din sa atin. Kung ano man ang inyong pananaw sa politika, I will respect that. But we have to be logical, no? Kung mali talaga, kung tama talaga. Yun lang po guys, and keep safe everyone. Mahalin natin ang Pilipinas kasi dito tayo lumaki, dito tayo ninirahan. Mahalin natin ang gobyerno natin, tulungan natin, wag nating awayin, wag nating bagsakin, no? Kasi yung bumabagsak sa gobyerno is only mga komunista guys at saka terorista. Ayun natin yan. Ingat po tayo palagi. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe guys. Ito naman pong kaibigan News Jake. Paalam!